May nagpaparamdam sa isang overpass dahil hindi pa rin niya matanggap yung sinapit niyang kamatayan. Story time! May isa akong kaopisina na naaksidente sa isang overpass noong isang buwan. Sabi niya, nadulas daw siya at nabali yung buto sa kaliwang paa. Sinisisi niya yung sarili niya. Pero siya ba yung may kasalanan o may tumulak ba sa kanya? Sinasabi nila na for safety purposes daw yung mga footbridge at overpass. Pero sa totoo lang, parang ginawa yun para paboran yung mga sasakyan instead na bigyan ng safety at more convenience yung mga pedestrians. Naka-aircon na nga at nakaupo yung mga nakasasakyan. Ano ba naman yung bigyan ng ilang segundo yung mga tumatawid? Ang kwento-kwento, meron daw babaeng tumatawid sa isang kalsada at nabangga habang nasa pedestrian lane. Nasa pedestrian lane na yun ha. Pauwi siya noon galing trabaho. May dalang masarap na pagkain, panghanda para sa pamilya niya. Nang biglang may humarurot na sasakyan. Nag-beep ng red light. Dapat naman talagang pinapauna yung mga tumatawid. Pero parang iba dito sa Pilipinas eh. Madaming drivers sa atin, walang pakialam sa mga pedestrians. At minsan, nakapark pa sa pedestrian lane. Nung nabangga yung babae, nadala naman siya kaagad sa hospital. Nakoma at nakonfine ng ilang araw. Pero hindi rin siya nagtagal. Namatay siya na may hinanakit dahil bakit daw siya namatay sa lugar kung saan dapat siya protektado. Ang huling hiling ng babae bago siya mamatay ay bigyan ng proteksyon yung mga tumatawid sa lugar kung saan siya naaksidente. Pero ang ginawa nila, nagtayo sila ng overpass. Kaya ngayon, doon na lang siya nagpaparamdam. Minsan, nakikita lang siya sa gilid ng overpass na umiyak. Madalas, nagpaparamdam sa mga dumadaan at nakikipagtitigan. Pero may mga oras, dahil naghihigante siya, nananakit. Sinasabing gawa-gawa lang daw ng mga kinauukulan yung babae sa overpass. Dahil imbis na ayusin nila yung kalsada para sa kaligtasan ng lahat, sinisi nila sa multong mamaya ay biglang kasama mo ng tumatawid.